Dear IFM, hello mga idol. You can call me Ace. Isang avid listener nyo na ngayon lang nagkaroon ng lakas na loob at oras na makapagpadala ng sulat sa inyo. Tungkol ito sa buhay namin ng asawa kong si Jessa. Simula nung nagpakasal kami ng asawa ko, nakailang beses na kaming sumubok na magkaroon ng anak. Regular kaming nagpapacheck up at ginagawa ang lahat para makabuo. Pero sabi nga nila, kapag para sa inyo, ibibigay sa inyo. Kaya ilang taon din namang pinalangin sa Diyos na sana, kahit isa lang, mabigyan kami ng dahilan para mas sumaya pa ang mga buhay namin. Kung gusto kumain, medyo nagugutom na rin ako eh. Ang dami ba naman ang pinuntahan natin kanina? Han, uy. Ha? Tinatanong kita kung saan mo gusto kumain. Ano ba tinitingnan mo dyan? May nakita lang ako na buntis. Ano kayang feeling ng buntis, ano? Alam mo, hindi magtatagal, malalaman mo rin yan. Di kailan pa kaya? Nako ba, malay mo bukas. Teka lang, O bakit? Anong meron? ngayon ko lang naalala eh. Alam mo, hindi pa pala ako dinadatnan ngayong buwan. Talaga? Seryoso ka ba? Oo, ngayon ko lang na-realize. Delayed ako. Han, hindi kaya ito na yun? Siguro, mas maganda kung bumili na tayo ng pregnancy test. Saka alamin na natin sa bahay. Gusto mo mag-take out na lang tayo ng pagkain para makauwi agad? Sige, sige. Diyos ko, sana positive. Han, ano? Kumusta? Anong resulta? Patingin nga ako. Ano? Positive? Hindi eh. Isa lang ang di niyan lumabas. Di ibig sabihin, hindi pa ako buntis. Nakakapagod na eh. Ilang beses na natin sinusubukan. Pero hanggang ngayon, eto, wala pa rin. Hindi pa rin ako nabubuntis. Parang umaasa naman tayo sa wala. Huwag mong sabihin yan. Malay mo sa susunod. Jackpot na tayo, di ba? Kailan pa yun? Gusto ko nang magkaroon ng anak. Lahat naman ginagawa natin, di ba? Kung ako nga, di ba? Hindi ako nawawalan ng pag-asa na magkakaroon din tayo ng anak. Ikaw pa kaya? Tulad ng palagi kong sinasabi, think positive lang. Think positive? Puro na lang think positive eh. Itong pregnancy test na to, gusto nating maging positive pero negative ang lumalabas. Kalma lang. Masyado mong pinapainit yung ulo mo eh. Ganito na lang. Mas maganda siguro kung magbakasyon na lang muna tayo. Bakasyon? Bakit? Para makapag-relax. Mag-leave tayo ng ilang araw sa trabaho tapos mag-beach tayo, magpamassage, mag-enjoy. Gusto mong pumunta sa dagat, di ba? Sa bagay, matagal-tagal din tayong hindi nakakapagbakasyon. O di ba? Kaya kung ako sa'yo, pumili ka na ng lugar kung saan mo gustong magbakasyon. Ikaw na bahala kung saan. Basta, yung maganda ha. Para kapag nagtanong yung anak natin kung saan siya nabuo, maganda yung sasabihin natin. Sara ka talaga. Ewan ko sa'yo. O basta huwag ka na malungkot ha. Hindi rin magtatagal. Bibigyan din tayo ni Lord ng anak. Hindi ko na mabilang kung nakailang subok na kaming dalawa ni Jessa na magka-baby. Dumating na nga ako sa puntong sinabi ko na okay na sa akin kahit kaming dalawa lang ng asawa ko. Hanggang isang araw,
dumating ang pinakamagandang biyayang dumating sa amin. Pagkatapos ng ilang subok, nakabuo na rin kami ni Jessa. Sa wakas, magkakaroon na ng isang anghel ang pamilya namin. Kumusta na nga pala yung asawa mo? Ilang buwan na nga siya ulit. Mag-anim na buwan na rin. At 6 na buwan na rin siyang walang ibang ginawa kundi kumain ng kumain. Ari, ganun talaga ang mga buntis. Parating gutom. Sinabi mo pa. Alam mo ba, ginigising lang ako noon ng madaling araw para samahan siya kumain. Sinasabihan ko nga na maghihinay-hinay kasi baka mamaya mahirapan siya sa panganganak niya. Pero nagagalit naman kapag pinipigilan ko, kaya yun. Inahayaan ko na lang. Eh ano bang pinaglilihiyan ni Jessa? Alam mo naman yun, kahit ano basta maasim. Pero ang pinakapaborito niya, manggang hilaw tapos isasawsaw niya sa bagoong. Ito nga pinapabilin na naman. Naku, maalat ang bagong kaya bantayan mo siya. Baka mamaya magkaroon ng UTI yan. Mahirap magkasakit ang buntis. Ayun na nga yung sinasabi ko. Ay, hindi ko ine-expect na iba pala kapag buntis ang kasama mo sa bahay, no? Ganyan talaga pare. Ayan mo na. 7 na buwan mo lang naman pagtsatsagaan. Pagkatapos nun, magiging buo na ang pamilya niyo. Sa bagay. Sandali lang pare at matawag si Mrs. Sige, sige. Hello, Han? Hi, Han! Narisin mo ba yung text ko? Oo. Susubukan ko mamaya maghanap. Bakit susubukan? Bilan mo ko ng manggang hilaw. Yun ang gusto kong kainin. Sige na, please. Ay, oo na po. Thank you. Thank you, Han. Ingat sa pag-uwi, ha. Huwag mong kalimutan yung manggang hilaw ko, ha. Bye-bye. I love you. Grabe, ang sarap talaga nito. Hindi ako magsasawa na kumain nito. Han, hinay-hinay lang ha. Mahirap ang mapasobra. Hayaan mo na ako. Hindi ko naman nakakalimutan uminom ng vitamins, gatas, at syempre tubig. Kaya okay lang yan. Yung hininga mo naman. Grabe naman yan. Excuse me lang ha. Naka-unique toothpaste yata ako. With Max Protect formula yun. Kaya Max Alaga, Max Protectado with Unique. Grabe ha. Sige, sabi mo. Bakit nakatingin ka sa akin ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Nakakatuwa ka lang panoorin. Alam mo dati kasi halos hindi ka na kumakain dahil ayaw mong tumataba ka. Pero ngayon, kapag nakikita kita, parati kang may hawak na pagkain. Grabe ka sa akin ha. Anong magagawa ko? Nagugutom ako. 2 na kaming kumakain, no? Sa bagay. Ay, 3 buwan na lang. 3 buwan na lang makakasama na natin yung baby natin. At next week, malalaman na natin kung babae ba siya o lalaki. Oo nga no. Alam mo sana lalaki para may junior na ako. Ako gusto ko naman babae para, alam mo yun, nakakaaliw kasi bihisan at ayusan eh. Pero cute rin kapag lalaki. Tapos kapag magmumol tayo, edi pwede kayong magmachi-machi ng outfit ni baby, di ba? Ang cute yung tignan kapag ganun siguro. Akalain mo yun no? Ang tagal din nating naghintay na magka-baby tayo. Tapos ngayon, ayun na. Hinihintay na lang natin na lumabas yung anak natin. Tama ka nga. Worth it ang paghihintay natin. Kaya ngayon, mas lalo ako magsisipag sa trabaho para mabigyan natin ng magandang future ang anak natin. At ako naman, mas magiging mabuting ina at asawa ko. Kapag lumabas na tong si baby, paniguradong sunod-sunod na ang mga blessings na darating sa atin. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko at ng asawa ko sa pagbubuntis. Bilang first-time parents, maraming adjustments at bagay na kailangan pa naming pag-aralan. Para kaming bumalik sa pag-aaral dahil parehas kaming nangapa. Pero buti na lang at marami ang tumulong sa amin ni Jessa kaya naging maayos ang lahat.
Nung araw na ipinanganak ang panganay namin ni Jessa, nasabi kong yun na ang pinakamagandang araw na dumating sa buhay ko. Nang mahawakan ko na siya, ibang klaseng pagmamahal ang naramdaman ko. Mas lalo akong naging inspired sa pagtatrabaho habang si Jessa naman nag-resign sa trabaho niya at naging full-time mom. Sa una, naging maayos at masaya ang lahat. Pero tulad ng sabi ng iba, hindi madali ang magkaroon ng baby. Dahil lahat ng oras at lakas mo, ibibigay mo sa anak mo para maibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Sa wakas, nakakapagpahinga na rin ako. Grabe, pagod ako buong araw. Ako rin, napagod din ako buong araw. Kamusta trabaho mo? Ayun, ganun pa rin, nakakapagod. Wala naman akong choice kundi magtiis eh. Hindi ako pwedeng magreklamo dahil kailangang kumita ng pera. Alam mo, okay lang yan, Han. Tsaga-tsaga lang talaga. Pero may gusto akong gawin ngayon. Wala ng pagod. Well, nakakapagod din yun pero Pero ano? pampatagal stress. Ano naman yan? Oo. Ayan. Ayan. Tumigil ka nga dyan. Teka, nakikiliti ako. Alam mo, ngayon na lang kita ulit masosolo kaya lulubos-lubusin ko na. Akala ko ba, pagod ka? Hindi na pala. Teka lang. Si Axel umiiyak na naman eh. Mamaya na. Han, umiiyak yung bata. Talaga, teka lang. Dito ko na lang siguro siya ihiga sa kama. Ano? Bakit? Di ba may crib naman para doon siya matulog? Alam mo naman baka mamaya madaganan ko yan. Hindi yan. Hindi ka naman malikot matulog, kaya okay lang yan. O, ayan. Tulog ka na, baby. Ano to? Ibig sabihin, habang hindi pa siya tulog, hindi mo rin papatayin yung ilaw? Oo. Alam mo namang hindi ako makakatulog kapag bukas yung ilaw. Alangan namang ibalik ko siya dun sa crib niya. Ano kung biglang umiyak yan, edi ako naman yung nagising. Kaysa naman panay ang bangon ko. Tapos babalik na naman ako dun. Hayaan mo na. Ngayon mo lang magagawang tabihan yung anak mo. Kapag lumaki na yan, di mo na mayayakap to. Kaya dapat, sulitin na natin hanggat bata pa siya. Bakit kaya hindi na lang tayo kumuha ng yaya kay Axel? Bakit pa tayo kukuha ng yaya? Para ganyan. Hindi na tayo nahihirapan sa pag-aalaga. Sino ba nagsabi sa'yo na nahihirapan ako? Okay lang naman ako ah. Anong okay lang? Kapag uuwi ako ng bahay, parating pagod yung itsura mo. Tingnan mo nga, wala kang maayos na tulog. Ay naku, normal lang naman yun kapag may inaalagaan kang bata. Kaya nga, kumuha na tayo ng yaya para may makatulong ka. Para makapagpahinga ka na maayos. At saka, syempre, para mabigyan mo rin ako ng panahon. Panahon? Bakit? Hindi na ba kita napapansin? Inaasikaso naman kita kapag umuwi ka. Oo nga, pero nandun na tayo. Kaya lang kasi... Dahil ba to sa kanina? Kasi hindi kita napagbigyan? Hindi yun. Ano lang kasi... well, alam mo na, hindi kita nasosolo. Diba? Kagaya ng dati. Kasi may anak na tayo eh. Natural lang na masosolo mo noon kasi tayong dalawa pa lang. Pero iba na ang sitwasyon natin ngayon. O sabihin pinagseselosan mo yung anak natin. Hindi naman sa ganun, pero syempre, gusto ko rin naman na magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Kaya nga naisip ko na kumuha na lang tayo ng yaya para hindi ka na rin nahihirapan. Gastos lang yung iniisip mo eh. Kaya ko naman ng pag-aalaga. Yung isusweldo natin sa yaya, idagdag na lang natin yung sa pag-iipon para sa kinabukasan ni Axel. Ay naku, matulog na tayo. Sige na. Sandali, talagang dito sa kama matutulog si Axel? Oo naman.
Para mas ma-feel niya na mahal natin siya. Huwag kang mag-alala, hindi na yan iiyak. Katabi na niya ako. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. I love you. Hindi ko alam kung pagrereklamo ba tong ginagawa ko. Pero simula nang magka-baby kami ni Jessa, nabawasan ang oras niya sa akin. Nung una, ayos lang sa akin dahil naiintindihan ko. Kaya lang, habang tumatagal, parang hindi na niya ako napapansin. Parang nabawasan ang pagiging asawa niya sa akin. Dahil kinuha na siya ng buong buo ng pagiging isang ina. Sinubukan ko pa ring habaan ang pag-intindi at pasensya ko sa sitwasyon namin ni Jessa. Siyempre, iisa lang naman ang katawan niya. At hindi naman pwedeng kaming dalawa ng anak namin ang aasikasuhin niya. Kaya ayun, ako na lang ang gumawa ng paraan para masolo ko naman kahit saglit ang asawa ko. Ay, Han. Buti naman, nakauwi ka na. Akala ko mamaya ka pa eh. Mabilis lang yung biyahe. Si Axel, Ayun, tulog na naman. Kumain ka na ba? Bumili na lang ako ng ulam sa labas eh. Hindi pa kasi ako nakakapamalengke kaya wala akong maluluto. sige, ayos lang. Kumain na rin naman ako eh. Nagaya kasi si Billy na kumain sa labas. Teka lang, nabili mo na ba yung sinasabi ko sa'yo? Ito. Ay, ayan. Salamat. May sabon na rin ako. Paubos na kasi yung nandyan sa CR na White Rose Papaya Soap. Nagustuhan ko to kasi may vitamin B3 na kaya papaya puti in as early as 7 days. Siyempre, dapat regular use. Kaya nagpabili na ako agad sa Han. Buti na lang pala, naalala ko yan. O nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Di ba sabi mo hindi ka pa nakakapunta ng Palawan? Hindi pa. Bakit? Naisip ko since na malapit na yung anniversary natin, bakit kaya hindi tayo mag-celebrate sa Palawan? Alam mo, maraming magagandang beach doon. Oo nga pala, no? Mag-anniversary na pala tayo. Pwede, kaso baka hindi lang natin masyadong masulit. Ano? Bakit? Siyempre, kailangan natin bantayan yung anak natin. Kailangan bantayan si Axel. Okay. Naisip ko na yan. Naisip ko na baka pwedeng iwanan muna natin si Axel kina mama para, alam mo na, makapagbakasyon naman tayong dalawa. Total naman, matagal nang gusto ni mama na makasama yung apo nila. Teka. Ayaw mong isama ang anak natin sa bakasyon? Hindi naman sa ganun, pero Han, anniversary natin yun. Siyempre, mas maganda kung tayong dalawa lang muna. Ilang araw ba yung balak mong bakasyon? Maiksi lang yun. Okay na ako sa 3 days and 2 nights. 3 days and 2 nights? Ang tagal naman nun, Ace! Han, kaya nga bakasyon di ba? Saka ba makakakita ng nagbabakasyon ng overnight lang? Saka, Han, Palawan yun. Kung magbabakasyon lang din tayo, syempre lubus-lubusin na natin. Ay nako, hindi. Ayoko. Ano? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong pumunta sa dagat? Ayan ako na mismo ang gumawa ng paraan para makapag-relax din tayo paminsan-minsan. Pwede naman tayo mag-celebrate ng anniversary natin sa mall. Kumain sa labas na kasama si Axel. Okay na yun. Ayokong maiwan si Axel. Hindi ko kaya na hindi ko makakasama ang anak ko ng ilang araw. Han, ano ba? Ilang araw lang naman yun. Kahit na. Ayoko pa rin. Ano kung hanapin ako ng anak ko? Kaya nga iiwan natin yung bata kina mama para sila na muna yung mag-aalaga kay Axel. Papayag naman yung mga yun Alam mo, Ace, mas maganda kung dito na lang tayo magse-celebrate. Mas tipid pa. Kasama pa natin yung anak natin. Alam mo, wala namang mangyayaring masama kay Axel kahit hindi kanya kasama. Si mama naman yung mag-aalaga Saka, ilang ulit ko nang sinasabi sa'yo, ilang araw lang naman yung bakasyon na yon. Bakit mo ba ako pinipilit? Gastos lang naman yung iniisip mo. Gastos? Sige, magastos na. Pero,
Hindi mo ba naisip na ginagawa ko to para magkaroon man lang tayo ng oras para sa isa't isa? Meron naman na. Meron, sigurado ka. Kapag nga umuuwi ako halos hindi mo na ako maasikaso. Hindi na nga tayo lumalabas ng tayong dalawa lang Yung mga ginagawa natin noon, hindi na natin nagagawa. Anong gusto mo? Palitan din kita ng diapers? Ipagtimpla ng gatas? Ihele para makatulog ka? Hindi naman yun ang pinupunto ko dito. Gusto ko, syempre, magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Yung tayong dalawa lang. Hindi yung nasa kalagitnaan ako ng paglalambing sa'yo tapos biglang mapuputol dahil umiiyak si Axel. O kaya kailangan ka ng anak natin. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yan nirereklamo mo sa akin Wala ka sense. Kung gusto mong magbakasyon, sige, bahala ka. Gawin mong mag-isa. Basta ako, hindi ko iiwan ang anak ko. Kahit saan ako magpunta, kasama ko ang anak ko. Bahala ka na nga dyan. Dumalas ang pagtatalo namin ni Jessa dahil lang sa paghingi ko ng konting oras mula sa kanya. Kapag ginagawa yon, parating yung sinasabi na makasarili raw ako. Na hindi ko raw siya naiintindihan. Na wala raw akong pakialam sa anak namin. Hanggang sa hinayaan ko na lang na ganun ang sitwasyon namin. Papasok ako sa trabaho, pagkatapos uuwi at magpapahinga. Halos ilang buwan ding walang sex na nangyayari sa aming mag-asawa. Nakatuon si Jessa sa baby namin. Habang ako naman sa trabaho. Hanggang sa nangyari na nga ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Nagkaroon ako ng iba. Jessa, Yan! Yan ang kanina ko pag gustong gawin sa'yo. Naiintindihan mo ba kung ano ang ginawa mo ngayon? Kung paano mo sinira ang pamilya natin, Ace? pwede ba, Jessa? Diba huwag ka magsalita na parang ako lang ang may mali dito? Na parang ako lang yung may pagkukulang? Hindi naman ako magloloko kung hindi mo ako pinabayaan Pinabayaan? At kailan nangyari yon? Alam mo na ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo at ina sa anak natin. Yun ang problema Oo, dati, naging mabuti kang asawa sa akin. Pero ngayon, mabuting ina ka na lang. Hindi mo nagawang pagsabayin yung dalawa. At talagang hahanap ka ng rason para mabawasan ang kasalanan mo sa akin? Kahit ano pang idahilan mo, nagloko ka pa rin. Minahal kita. Alam mo yan, ilang taon kong pinatunayan yan sa'yo. Binigyan kita ng anak. Tapos ito lang ang magiging kapalit ng lahat? Hindi pa ba kayo nagkakaayos ng misis mo? Hindi pa. Bakit? Hindi ka pa umuwi sa inyo, no? Alam mo na. Alam ko naman na ayaw ako nung makita Hayaan mo na lang ba yun? Kahit ano pa yung nangyari, magkasama pa rin kayo. May anak. Ibig sabihin, dapat yung pag-usapan yung problema. Pare, kilala ko si Jessa. Hindi ako nun kakausapin. Subukan mo kasi pare. Ano ka ba? Ayusin nyo yan. Kung bakit ba naman kasi ikaw yung nakipaghiwalay, ikaw lang nga itong nagloko. Wala Alam mo, dahil din siguro sa taas ng emosyon ko kaya ako nasabi yon. Kaya, eto, pinanindigan ko na lang. Mas maganda na rin siguro yun. Yung hindi mo na kami mag-uusap para makapag-isip-isip kami. Ilang araw ka lang hindi umuwi sa inyo. At 2 linggo mo na rin hindi nakikita ang anak mo. Siguro naman, okay na yun para mag-usap na kayong dalawa ng asawa mo. Hindi ko alam, Nathan. Alam mo, natatakot ako na kinakabahan. Hindi ko alam, ewan ko. Ang problema, inaharap, hindi tinatakbuhan. Dahil kahit anong takbo mo sa problema, mahahabol at mahahabol ka rin yan. Mas maganda nang harapin mo na, di ba? Kesa naman sa mapagod ka sa kakatakbo, nauubusan ka pa ng oras para ayusin yun.
Pinalampas ko muna ang isang araw bago ako nag-ipon ng lakas na loob na umuwi. Sabi ko kasi, hindi ko kayang mawala sa akin ang pamilya ko. Hindi ko ma-imagine na hindi si Jessa ang kasama ko araw-araw. Malaki ang pagkakamali ko sa kanya. At handa kong bumawi sa kahit na anong paraan. Ikaw pala yan. Pasok muna. Salamat. Jessa, nandito ako para... Inimpake ko na lahat ng gamit mo. Nandyan na lahat. Teka, sandali, bakit? Bumalik ka para kunin ang mga naiwan mong gamit, di ba? Kaya, ayan. Ako na mismo ang nag-impake para sa'yo. Sandali, hindi yun ang dahilan kung bakit bumalik ako dito sa bahay. Alam mo, gusto ko mag-usap tayong dalawa. Ayusin natin to. Hindi na kailangan. Nakapag-desisyon ka na, di ba? Kaya nga umalis ka eh. At ikaw na rin ang nagsabi na ikaw na mismo ang tatapos ng lahat sa atin. Jessa, I'm sorry. Nasabi ko lang naman yun dahil galit ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. At ikaw pa talaga ang may ganang magalit? Kahit ikaw tong nagloko? Gusto ko lang naman na maintindihan mo ko eh. Kung bakit nagawa ko yung bagay na yun. Kasi napabayaan kita? Kasi mas nabibigyan ko ng maraming oras ang anak natin kaysa sa'yo? Sige nga, tatanungin kita. Masama ba yun? Rason na ba yun para maghanap ka ng iba? Hindi, pero... Pero ano? Ano bang akala mo? Madali lahat ng ginagawa ko? Ang pagsabay ng pagiging asawa ko sa'yo at pagiging ina sa anak natin? Hindi, Ace. Yun ang pinakamahirap na trabahong nagawa ko sa buong buhay ko. Tapos, malalaman ko na kulang pa rin pala. Ang daya mo naman, Ace. Bakit? Hindi rin naman madali para sa akin na maghintay ng atensyon mo na mapansin mo rin ako. Mabigyan mo rin ako ng oras. Kasi, napabayaan mo ako eh. Oo, may anak tayo. Magulang na tayo. Pero bakit ganun? Bakit parang nakalimutan mo? Mag-asawa rin tayo. Kaya sa iba mo hinanap ang mga pagkukulang ko sa'yo? Pero sinusubukan kong ayusin yun eh. Kaso ang problema, ikaw tong hindi nakikisama sa akin. Hanggang sa, ito na, mas lalo na ako nahihirapan. At nang nahirapan ka na ng sobra, umalis ka na lang. Binitawan mo na lang ang pagsasama natin. Ganun ba yun? Alam mo, hindi ako perpektong tao. Kaya sana, hindi ka umasa na magkakaroon ka ng perpektong asawa. Alam ko. And I'm sorry. Sorry din kung hindi ko naabot ang expectation mo. Masyado mong tinaasan. Hindi ko nagawang abutin. Kaya tama ka. Siguro mas maganda na nga lang kung maghiwalay na lang tayo. Sandali, ano? Sandali lang. Baka pwedeng ayusin naman natin to. Mahal pa rin naman kita eh. Kung totoong mahal mo ko, hindi to mangyayari. Jessa, please. Please magbabago ako. Babawi ako sa'yo. Hindi ako magre-reklamo. Please. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ganito. Maawa ka naman sa akin I'm sorry, Ace. Pero ayoko na. Itigil na lang natin to. Dahil ayokong pati yung respeto natin sa isa't isa. Mawala na rin. Hindi, pero... Kunin mo na ang lahat ng dapat mong kunin at umalis ka na, Ace. Hahayaan kitang maging ama kay Axel. Pero tayo, huwag mo nang aasahan. Wala na tayo. Dito ko na tinatapos ang lahat. Hanggang ngayon, sinusuyo ko pa rin ang asawa ko. Ilang buwan na rin ang dumaan simula nang magkahiwalay kami. Alam ko na hindi madaling patawarin ang kasalanan na nagawa ko. Akala ko noong una, si Jessa ang nagkulang. Pero hindi. Ako ang nagkulang bilang asawa sa kanya.
at gagawin ko ang lahat. Bumalik lang sa akin ang asawa ko. Sana nagsilbi itong aral sa lahat ng mga listeners ngayon. At sana, tulungan niyo ako magdasal na maayos ko ang pagkakangaling nagawa ko. Alam ko na hindi dapat binibigyan ng pangalawang pagkakataon ang manlolokong tulad ko. Pero baka naman kahit ngayon lang, masalba ko pa ang pamilya ko. Maraming salamat Dear IFM at mabuhay kayo. Nagmamahal. Ace. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.